Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Chapter 6. Nakakahindik ang sigaw na pinakawala ni Miguel nang sabihin ng doktora na patay na ang kanyang anak. Hindi makapaniwala ang mafia boss na ang nag-iisa niyang tagapagpagmana ay hindi man lang nasal ayan ang mundo. Galit na nilapitan ni Miguel ang doktora at hinugot niya ang mataas na kalibre ng baril. Nanginginig ang mga kamay na itinutok ni Miguel ang hawak niya sa nangangatog din na doktora. Do everything to revive my son, mariin na sabi ng mafia boss. I'm gonna blow your small F-degree at head if you let my son die today. Pumasok ka na sa loob at buhayin mo siya. Lumuha. Nasabi ni Miguel. I'm sorry, sir. I'm sorry. Ginawa ko na po ang lahat, sabi ng doktora sabay salikop ng mga kamay niya. Hindi maaari. Buhayin mo ang anak ko. Kung kinakailangan na ibigay mo ang buhay mo. Kapalit ng buhay niya, do it. Dumadagandong na sigaw ni Miguel. Walang pagsidla ng galit at lungkot ang isang ama na kay tagal naghintay ng kanyang tagapagmana. Hindi kayang tanggapin ni Miguel na sa kabiguan lang mauuwi ang lahat ng kanyang pananabik. May bahagi ng utak niya na sinisisi ang sarili ngunit hindi niya gustong aminin iyon sa harapan ng mga tauhan na nakatingin lang sa kanya. Samantala, sa Feroy ay nabigla si Yo nang datnan niya sa loob ng lambani ang isang puruan na naglilibyab ang mga mata. Kumusta, Yu? Matagal din tayong hindi nagkita. Zero. Kaibigan ba kita ngayon o kaaway? Ano sa tingin mo? Nakangisi na tanong ng pinuno ng huruan. Hindi sumagot si Yu ngunit naghanda siya. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang kaharap. Minsan na silang nagkasagupan ni Zero kasama ang mga taga-Yex. Isang maliit na daigdig ito sa labas ng Feroye. Noon ay iniligtas ni Yu ang huruan laban sa kalaban sa pag-aakala na ito ay mabuting nilalang ngunit nalaman ni Yu na sinakop ni Zero ang Yex at ginawang alipin ng mga huruan ang mga taga-Yex. Bago pa makakilo si Yu ay bigla siyang inatake ni Zero. Panay ang pakawala ni Zero nang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang buntot. Samantalang si Yu ay binabaril naman ang pinuno ng huruan ngunit hindi epektibo kay Zero ang baril na ginawa ni Yu. Gamit ang kanyang kakayahan na magpalabas ng espada mula sa kanyang mga kamay, pilit sinasaksak ni Yu ang mahigpit niyang kalaban. Ngunit sadyang pinaghandaan ni Zero ang paghaharap nila ni Yu. Mula sa mga mata ng pinuno ng huruan ay lumalabas ang kakaibang liwanag at ikinulong noon si Yu na parabang nasa loob siya ng isang masikip na kahon. Hindi makaliko si Yu lalo at nakatutok sa kanyang dibdib ang matalas na buntot ni Zero. Ang kanyang espada ay nagliliyab na dahil sa sobrang init. Tumatagos ang matinding init na iyon hanggang sa loob ng sistema ni Yu kaya binitawan niya na ito. Unti-unti nang maririnig ang pagkalas isa-isa ng katawan ng magiting na mandirigma. Hindi ako susugod dito nang hindi handa, sabi ni Zero. Panay ang halakhak niya dahil sa tuwa na makitang labis na nahihirapan ang pinakamagaling na mandirigma ng Feroye. Inaalerto na si Yu ng kanyang utak. Matindi na rin ang init ng katawan ng Feroian na labis nang nahihirapan dahil sa pulang liwanag na mula sa mga mata ni Zero. Hanggang sa biglang nagliyab ang buong katawan ni Yu. Nawala ang lahat ng liwanag na ginamit ni Zero para pahirapan ang pinuno ng mga mandirigmang Feroian. Gamit ang kanyang kapangyarihan, mula sa sahig ng lambani ay inangat ni Yu ang kanyang espada. Sa kabilang kamay ay hawak naman niya ang kanyang baril. Matapang na tinaga ni Yu ang buntot ni Zero. Tingin sa kaalaman ni Yu tinamaan niya ang pinakasensitibong bahagi ng katawan ng huruan. Umigik si Zero at nagpakawala muli ng pulang liwanag mula sa kanyang mata. Kakawil-kawil na lamang ang kanyang buntot at pilit niyang ikinulong ulit si Yu sa loob ng mga pulang liwanag. Maliksi namang umiwas si Yu sa bawat atake ni Zero. Ang temperatura ng kanyang katawan ay lalong umiinit kaya hindi magawang ikulong ni Zero kahit sa loob ng kanyang malaking pakpak ang Feroian na kay tagal niyang pinangarap na matalo.
Lumitaw na ang buwan na tinawag ni Yo kaya mas maraming Feroian na ang lumalaban. Para sa Feroe. Kahit gusto ni Yo na kausapin sa utak niya si So upang ipabatid dito ang nangyayari sa loob ng Lambani ay hindi niya magawa. Abala rin kasi si So at kapwa na sila. Mainit pareho. Ting-init ng labanan sa labas ang nagaganap na labanan sa loob ng Lambani. Marami na. Ang mga aparatong nawasak dahil kapwa ayaw magpatalo ni Yo at Zero. Pilit na ikinukulong ni Zero si Yo sa kanyang mahika ngunit hindi nagpapatalo si Yo kahit nagliliyab na siya. Hanggang sa magpakawala si Zero ng nakakasilaw na liwanag na kulay dugo. Tiyo na hindi. Inaasahan ng lakas noon ay biglang napaurong at aksidente niyang napundot ang pindutan ng system na tinatawag na FEO1. Ito ang pindutan na ipinagbabawal ni So na pindutin o hawakan ng isang Feroian dahil dadala ng system na ito ang sino mang Feroian sa mundo ng mga tao. Isang nakakabinging tunog ang narinig sa buong Feroe kasabay noon ay ang pagliwanag ng buong Lambani at paglaho ng mga huruan na kanina lang ay nagpadilim sa Feroe. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong daigdig na tinitirahan ng mga Feroian. Palam, Feroe. Huling mga salitang naisigaw niyo bago siya tuluyang nilamon ng nakakabulag na liwanag. You. Malakas na sigaw ni So habang mabilis na humahakbang papunta ng Lambani. Ang mga Feroian ay hindi magawang magsaya sa pagkawala bigla ng mga kalaban. Batid. Nilang ang tunog na pinakawala niyo ay ang huling lakas na mayroon siya kaya sa isang iglap ay nawala ang lahat ng kalaban nila. Lahat sila ay nanatili lang sa kanilang mga pwesto. Hanggang sa may isang Feroian ang nagsimulang ihakbang ang kanyang mga paa patungo sa Lambani habang nakayuko. Samantala sa mundo ng mga tao ay napatayo ang nakaluhod na doktora. Awang ang bibig. Napatingin siya sa mafia boss na bigla rin natigilan. Ang galit na mukha nito ay napalitan ng masayang mukha at hindi maipaliwanag ang kanyang nadarama. Nagtakbuhan ng lahat papasok sa silid at doon ay nakita nila ang sanggol na namumula at ayaw tumahan sa kaiyak habang tila naghihintay na may pumansin sa kanya. Ang manggagamot na kanina lang ay nanghihina ang tuhod ay napaurong at nakailang beses na nag-sign of the cross dahil sa hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Halos 10 minuto kasi niyang sinubukan na buhayin ang sanggol bago siya lumabas at hinarap si Miguel Renden dahil sa takot niya sa leader ng kanilang samahan. Asikasuhin mo ang anak ko, Doktora. Utos ng leader ng isa sa pinakasikat na mafia group ng bansa, ang Hato Mafia Group. Unang araw niya pa lang sa mundo ay gumawa na siya ng himala. Batid kong magiging isa siyang magiting na prinsipe ng Hato. Oo po. Masusunod po, boss, natatarantang sagot ng doktora. Nagmadali ang manggagamot sa pagpasok ng silid kung nasaan ang sanggol. Ang katawan ng manggagamot ay nangangatal sa matinding takot. Hindi alam ng doktora kung anong himala ang nangyari ngunit dahil sa takot niya sa pinuno nila kaya hindi nagsalita. Ang doktora ng kahit ano na maaaring ikagalit ni Miguel. Kung sino ka man na nilalang ang sumapi sa katawan ng sanggol na ito upang ito ay muling mabuhay, thank you sa iyo. Iniligtas mo ako sa isang parusa na maaring magdulot ng aking kamatayan, mga katagang naglalaro sa isip ng manggagamot habang pinaliliguan at nililinis muli ang sanggol na worry bang nagpapapansin. Wala kasing tigil ito sa pag-iyak. Nagising si Catherine sa iyak ng kanyang anak. Wala siyang alam sa mga naganap. Ang dalawang nurse na naiwan kanina sa loob ng delivery room ay hindi halos makakilos dahil sa sobrang takot. Takot hindi para sa buhay nila kundi dahil sa nangyaring himala. Masayang kinalong ni Miguel ang kanyang anak. Naluluha siya habang isinasayaw ang tanggol na nasa kanyang mga braso. Hexer, ang aking tagapagmanal masaya akong masilayan ang iyong mukha, prinsipe ng Hato Mafia Group, buong galak na tura ni Miguel. Si Catherine ay naluluha rin na panoorin ang kanyang mag-ama. Wala siyang mapagsidlan. Nang galak kaya napaiyak na lamang siya. I'm so proud of you, my queen, wika ni Miguel sabay halik sa noo ni Catherine. Masaya akong naisilang ko na ang ating prinsipe, ani ni Catherine. Ang dalawang nurse ay pasimpleng lumabas ng delivery room at tumungo sa silid na
Pagdadala nila kay Catherine at sa sanggol. Habang inaayos nila ang silid ay pumasok ang doktora at inilock ang pintuan. What happened in the delivery room? How come the baby turned alive after almost 10 minutes of being dead? What did you do? Sunod-sunod na tanong nang hindi pa rin makapaniwala na manggagamot. Wala po, Doc. Busy ako kanina. Inaayos ko ang mga ginamit natin nang biglang umiyak ang baby, sagot ng isang nurse. Hindi ko rin napansin, Doc. Nagulat na lang talaga ako na buhay na siya, sagot ng isa. We have to zip our mouths. Lahat tayo ay walang sasabihin tungkol sa naganap dahil kapag lumabas ang tungkol sa kamatayan ng prinsipe ay baka isipin ng haters na may masamang nilalang ang sumapi rito, utos ng doktora. Tama ang doktora sa tinuran niya. Maging si Miguel ay iyon din ang utos. Ipinatawag niya ang manggagamot at ang dalawang nurse maging ang mga nakasaksi ng lahat at inutusan na walang magsasalita tungkol sa naganap sa hospital lalo at nangyari ang lahat kung kailan buong mundo ay nag-aalala dahil sa mga nakikita ng mga scientists sa outer space. Habang nagpupulong ang mga hato sa ospital ay nakapila ng nakayuko ang mga Feroian. Tumitingin ang bawat isa sa kanila sa malaking screen kung saan makikita ang mga tao. Kasama na ang isang bagong silang na sanggol. Batid ng mga Feroian na ito si Yu dahil sa signal na nakukuha nila mula sa mundo ng mga tao. Paul ang aming magiting na bayani, mahinang wika ni So. Inilagay niya ang kanyang kanang palad sa monitor, sa tapat ng sanggol na umiiyak. Ang kanyang dalawang daliri sa kamay ay ginalaw-galaw niya na worry bang dinadama ang makinis na balat ng sanggol. Bilang pinuno ng Feroian ay alam niya ang malaking kawalan sa Feroe ng kanilang bukod tanging mandirigma. Ang mga mukhang taong robot na Feroian ay isa-isa rin na lumapit sa monitor. Inaplos din nila ang imahe ng malit na nilalang na kanilang nakikita. Wala man mga luha, damaang bigat ng sitwasyon sa marahan nilang pagkilos. Batid kasi ng Feroian na ang pagtawid mula sa Feroe patungong Earth ay katumabas ng kamatayan ng Feroian. Sa kasaysayan ng Feroe, wala pang kahit isang taga sa kanila ang nakabalik sa daigdig nila pagkatapos makatawid sa mundo ng mga tao. Nang wala na sa lambani ang mga Feroian, masusi ni So na pinagmasdan ang pagbalot. Tayo ng isang puting bagay. Napapapitik pa siya habang takang-taka sa ginawang paglabas ng babae ng bahagi ng kanyang katawan at isinubo iyon kay Yu. Anong bagay ito? Baka mamatay si Yu dahil sa ginagawa niya. Bakit kailangan niyang pakainin si Yu ng bahagi ng kanyang katawan? Bulong ni So. Dahil sa nakita kaya nakabuo si So ng isang pasya. Kahit wala pang nakagawa na Feroian. Nang pinaplano niya ay handa si So na sumugal upang muling makausap si Yu. Gusto niyang nakagawa ng isang bagay na pwedeng maging daan upang makausap niya ang magiting na mandirigma ng Feroe sa pamamagitan ng mga satellite na nakakalat sa buong universe. Nagsimula si So na magtrabaho sa harap ng isang malaking makina. Ilang beses siyang nabigo ngunit hindi siya sumuko. Dama ni So ang pag-iinit ng kanyang katawan dahil ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang magtagumpay siya. Para sa magiting na mandirigma ng Feroe, hindi ako susuko, determinedong sabi ni Yu. Bilang ganti sa sakripisyo niya, gagawin ko ang lahat para muli ko siyang makausap at maibalik sa mundo kung saan siya nararapat. Hanggang sa ang pagsisikap ni So ay magresulta ng isang tagumpay. Inilunsad niya iyon. Kaagad at sa mabilis na panahon ay bilang kumislap ang kanang pulsuhan ng sanggol na nasa mga braso ng nilalang sa mundo ng mga tao. Yu, aming tagapagtanggol, muli tayong magkikita. Hanggang sa muli. Wika ni So. Pagkatapos, bumalik si So sa kanyang bahay na nakadikit sa mga bato na nababalutan ng mga diamant. Pilit niyang kinakausap gamit ang kanyang kapangyarihan ang maliit na nilalang ngunit hindi siya makakonekta rito. Mukhang kulang pa ang aking ginawa. Paano ko kaya siya makakausap gamit ang tatak niya sa kanyang braso? Tanong ni So. Chapter 7. Isang magarbong okasyon ang nagaganap sa Hato Compound. Pinabinyagan kasi kaagad nina Miguel at Catherine ang kanilang anak. Tuwang-tuwa ang mga Hato sa pagdating ng prinsipe ng Hato Mafia Group.
Napakaraming alak at pagkain ang nasa hapag na nakalagay sa isang malaking field na nagsisilbing training ground ng Hatos. Nagkakantahan ang karamihan habang nakasilong sa malalaking tent na nilagay sa buong field. Bawat isa ay nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang prinsipe. Si Catherine ay kondong. Sa kanyang mga braso ang iyakin na si Hexer. I'm so happy na ninong ako ng aking pamangkin, sabi ni Carl. I will protect him even if it costs my life. Thank you, bro. G sa malalaking tent na nilagay sa buong field. Bawat isa ay nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang prinsipe. Si Catherine ay kondong. Sa kanyang mga braso ang iyakin na si Hexer. I'm so happy na ninong ako ng aking pamangkin, sabi ni Carl. I will protect him even if it costs my life. Thank you, bro. I'll count on those words. Tinapik ni Miguel ang balikat ni Carl. Sa isang bahagi ng field ay may mga matang nagliliyab sa galit. Habang uminom sila ay nagpaplano na rin sila kung ano ang pwedeng gawin sa bagong panganak na sanggol. I don't understand, bakit may balat ang anak nyo sa pulsuhan? What's letter F stand for? Tanong ni Froilan. Hindi ko rin alam kung bakit may ganyan ang aking anak. Probably, it's a sign of being a warrior, biro ni Miguel. Dahil best friend ni Miguel ang kausap nito kaya isa rin siya sa mga ninong ni Hexer. Nagkatawanan ang tatlo. Ang sanggol na natutulog sa kondonge ng kanyang ina ay biglang napangiti. Ang cute nitong mukha ay kinagiliwan ng mga Hatos. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang sanggol na dati-rati ay iyakin at parating kondong ng kanyang ina ay isa ng ganap na estudyante. Sa kabila ng pagiging mafia boss ay mas pinili ni Miguel na mamuhay ng normal ang kanyang anak. Tumutol ang matataas na opisyales ng Hato. Mafia group ngunit ang kagustuhan ng mag-asawa ang nasunod. Spoiled si Hexer sa kanyang mga magulang ngunit hindi niya gusto ang atensyon na nakukuha niya mula sa mga Hatos. Kahit 8 taong gulang pa lamang siya ay kakikitaan na si Hexer ng pagiging isang matatag na leader. Ngunit malaking problema ang pagiging sakitin niya at kawalan ng interest na humawak ng sandata. Hexer, bumangon ka na at magsisimula na tayong mag-exercise, akit ni Miguel sa anak. Nilalagnat siya simula pa kagabi, tura ni Catherine. Malungkot na lumayo si Miguel sa silid ni Hexer. Simula sanggol pa lamang kasi ang mafia. Prince ay sakitin na ito, walang gana sa training at ayaw rin nito na matuto kung paano gumamit ng sandata. Tumunod si Catherine sa asawa niya. Alam niyang nawawalan ng pag-asa si Miguel dahil sa pagiging sakitin ni Hexer. Ilang beses na kasi nilang dinala ang bata sa mga specialist at wala namang makitang karamdaman ang mga doktor. Mamahaling mga vitamins na rin ang ininom ni Hexer ngunit tila walang epekto iyon sa batang mafia prince. Miguel, please understand. Bata pa ang anak natin. Iswik dahil siguro sa akin. Mahina. Ang katawan ko noong pinagbubuntis ko siya kaya probably namanan niya rin ang kahinaan ko. Umiiyak na sabi ni Catherine. It's not your fault. Kasalanan ko ito, sabi ni Miguel. Walang maisip si Miguel na ibang dahilan ng pagiging mahina ng kanyang anak kundi ang nangyari noon sa sanggol. Paano mo naman naging kasalanan? Marahil ang ilang minuto na pagkamatay ni Hexer ay nagkaroon ng malaking impact sa katawan niya, bulong ng isip ni Miguel. Subalit hindi niya iyon sinabi kay Catherine. Hinawakan niya lang ang balikat nito. Maniwala ka sa akin. Bilang ina, alam kong darating ang araw na magiging isang magaling na pinuno ang ating anak, pagkukumbinsi ni Catherine sa asawa niya. I'll be waiting for that day. Hopefully, buhay pa ako at makita ko pa iyon, mahal. What are you talking about, Miguel? Alam mo naman ang panganib na palaging nakaamba sa akin. Nakangiting sabi ni Miguel sa asawa niya. Umakbang si Miguel para mas malapitan at may akap niya si Catherine. Sa kanyang silid ay nag-isip si Hexer. Alam ng bata na tamad siya pero hindi niya iyon gusto. Sadyang hindi niya lang minsan mabuhat ang katawan niya mula sa higaan at hindi niya diyon sinasabi sa kanyang mga magulang. Nasanay na kasi ang bata na ganoon siya palagi kahit noong mas mura pa ang edad niya. Basta usapang training o pag-aaral tungkol sa mga gamit.
Pakikidigma ay nawawalan siya ng gana at hindi na siya makatayo mula sa higaan. All doctors told me na okay naman ako, na LM healthy. I guess despite being physically fit, may sakit ako sa utak, bulong ni Hexer. Mula pagkakahiga ay umupo siya sa kama. Itinaas niya ang kanyang kanang braso at tinipat ang kanyang pulsuhan. Tumulis ang nguso ng bata habang pinagmamasdan ang letrang F na nakatatak sa kanya. Oh, bakit nakatingin ka na naman dyan sa braso mo? Tanong ng yaya ni Hexer. I'm wondering why I have this kind of tatak. Inilagay ba ito ng parents ko noong baby pa? Ako para hindi ako mawala. Hindi ko alam, Hexer. Walang nakakaalam na hatos tungkol sa balat mo na iyan. Tingin ko ayaw nyo lang sabihin sa akin ang totoo, nagtatampong sabi ng bata. Tumawa ang yaya ng bata. Matalino at madaldal kasi si Hexer at marami itong alam. Hindi. Siya katulad ng ibang bata na makulat at pilyo kahit anak siya ng mafia boss. Masunurin ang mafia prince at takot sa matatanda. Subalit hindi palaging ganoon ang ugali ni Hexer. Ayaw niya ng paulit-ulit ang itinuturo sa kanya kaya madalas ay tumatakas siya sa paaralan at sa mga bantay niya. Sa kabila ng yaman niya ay mas gusto ng batang si Hexer ang mamuhay ng normal kaysa ang mag-ensayo. Mas gusto niyang makipaglaro sa kalye kaysa hawakan ng matataas na kalibre ng baril. Hindi rin maunawaan ng bata kung bakit kapag hindi tungkol sa paghawak ng sandata ay hindi naman siya nagkakasakit. Normal naman siyang bata sa mata ng mga kaklase niya. Maliban na lang kapag nasa paligid niya ang mga hatos. Isang araw ay masayang pumasok sa paaralan ng batang mafia prince. Bago umalis ng bahay ay naisipan ni Hexer na magbalot ng pagkain. Gusto niyang takasan sandali ang buhay. Niya na napapalibutan ng mga lalaking may mga baril. Wala siyang ibang gusto kundi ang maging isang normal na bata na naglalaro lang sa kalsada sa buong araw na iyon. Sapagkat bata pa at walang pakialam sa panganib na nag-aambas sa kanya, kunwari, ang bata na pumasok sa kanyang classroom. Tatulong ng kaibigan niyang si Cedric ay paimpol siyang lumabas muli ng classroom habang ang mga bodyguards niya ay nagpupulong. Sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan ang mga hakbang, buong tapang na narating ni Hexer ang side stair. Sa likuran na bahagi ng paaralan kung saan may isang naiwang hagdan ang mga nagtatrabaho ng bakod ng paaralan dumaan ang bata. Pumalakpak pa siya nang nakasampa na sa bakod. Hey! Wait! El! Sigaw ng isang batang babae. Tama ako sa iyo. Umakyat rin ng hagdanan ng batang maputi at matangos ang ilong. Ang nagulat na si Hexer ay bigla namang napatalon patawid ng bakod. At dahil buhangin ang binagsakan niya, kaya hindi nasaktan ang bata. Sunod naman na tumalon ang batang babae. Where are you going? Tanong ng batang gustong sumama kay Hexer. Somewhere kung saan walang bodyguards na makakabuntot sa akin, mayabang na sabi ni Hexer. Tama ako, ha? Nakakatamad ang lesson namin. Paulit-ulit na lang. Mas gusto ko pang pag-aralan ng outer space kaysa sa ABC, sabi ng madaldal na batang babae. What's your name? Tanong ni Hexer. Mori Hernandez. And you? Hexer Rendan. Anong grade mo? Grade 1. Ayaw ko nang pumasok. I'm so tired of ABC, ABC. Gosh, that's so easy. Hinawakan ni Hexer ang kamay ng batang bagong kakilala. Walang direksyon ang lakad ng dalawa ngunit masaya sila habang nagkukwentuhan. Usapang bata lamang ang kanilang ginagawa ngunit kapwa kontento ang dalawang bata. Tamalikabok na daan na kanilang tinatahak ay malaya nilang ginagawa ang maghabulan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hexer kay Mori. Tiningnan ni Mori sa mata niya si Hexer. Kumikislap ang mata ng bata habang sinasabi niya ang mga katagang, everywhere you go, I'll be go with you. I can't protect you. I'm not good at using. It doesn't matter, Hexer. I'll protect you then. Nanlaki ang mata ng batang si Hexer. Niyakap niya si Mori ng ubod higpit. Hindi niya alam kung bakit ang bilis ng tiki ng kanyang puso. Akala ng batang si Hexer ay kasama iyon sa mga takit niyang hindi matukoy ng mga doktor. Sa isang malawak na park, walang ginawa ang Mafia Prince at ang bago niyang kakilala.
kundi lang maghabulan at manggal ng mga paru-paro. Nang mapagod ang dalawa ay kinain nila ang dalang pagkain ni Hexer. Nahiga sila ng magkatibaw sa damuhan at walang pakialanan na. Nagpainit sila sa ilalim ng tirek na araw. Hinawakan ulit ni Hexer ang kamay ni Mori. Tiningnan niya ang kanyang katabi. Ngumiti naman si Mori ng ubod tamis. When I grow old at hindi makita, I'll ask the stars to lead me where you are, sabi ni Mori. Babalik ako palagi sa lugar na ito at hihintayin kita rito. Maglalaro tayo ulit rito. Madamdaming sabi ni Hexer. 5/6. Pagkatapos sabihin ni Hexer ang mga katagang iyon ay nagkatawanan ang dalawang bata. Tumura nilang isip ay parang laro lang ang ginagawa nila ngunit ang hindi alam ng dalawa ay mula sa Feroye, iginuguhit na ni So ang kapalaran nila. Labag ang ginagawa mo So, hindi tayo pwedeng makialam pa sa isang Feroian na nilisan. Na ang ating daigdig, wika ng tagapayo ni So. Hindi siyo isang simpleng Feroian. Siya ang bayani ng Feroye at nararapat lamang na tulungan natin siya sa abot ng ating makakaya lalo at sa mga braso niya ay nakakatatak ang ating daigdig, malumanay na sabi ni So. Sa ginagawa mo ay nababawasan ang iyong liwanag. Hindi magugustuhan ng bathala ng kalawakan ng ginagawa mong pagsalungat sa mga plano niya. May puso ang bathala na kawangis ng mga tao. Mauunawaan niya ako, pagtatapos ni So. Sa usapan, lumabas ng Lambani ang isa sa mga tagapayo ni So. Naiwan naman ang pinuno ng Feroye na abala sa kanyang ginagawa. Gusto ni So na mabago ang hinaharap ng batang si Hexer. Ang tanging naisip ni So ay galawin ang mga bituin na nasa labas ng Feroye. Nang matapos ay tumingin si So sa monitor at nakikita niya ang pagwawala ni Miguel at ang pagbaril nito isa-isa sa mga bodyguards na nagbabantay sa anak niya. Nauunawaan ni So ang inaasal ng mafia boss kaya pinanood niya lamang ang mga nagaganap. Sa isang silid ay makikita naman ang pag-iyak ng babaeng nag-alaga kay Yu simula nang may isa ilang ito bilang si Hexer. Hindi mapakali ang babae at panay ang pagtangis nito habang nagpapalakad-lakad sa isang magandang silid. Muling binalikan ni So ang lugar kung nasaan si Yu o Hexer. Napahawak sa kanyang ulo. Ang pinuno ng Ferola nang makita niya ang pagdampot kay Yu ng isang nilalang na may hawak na arma sa kanyang kanang kamay. Chapter 8. Nangingiti si Hexer habang naaalala ang nakaraan. Hinding-hindi makakalimutan ng ngayon ay 20 anyos na binata ang nangyari noon sa park kung saan ay binitbit siya ng mga kilalang notorious na carnapper ng Libana. Bitawan mo ako. Isusumbong kita sa daddy ko, sabi ni Hexer. Pasaway na bata. Hinahanap ka na ng daddy mo. Ilang oras ka na rin na nawawala, sagot ng lalaki. Si Mori ay natakot at nagsimula ng umiyak. Kinarga siya ng isa pang lalaki at saka dinala sa sasakyan. Ang bata-bata nyo pa nagde-date na kayo. Daig nyo pa ang mga artista na kailangan magtago para lang magkaroon ng quality time sa isa't isa, natatawa na sabi ni Donald. Malay mo boss, sila ang magkatuluyan pagdating ng panahon. Tinundan ng nakakalokong tawa ng tauhan ni Donald ang sinabi nito. Si Mori na katabi ni Hexer ay pinyunas ang kanyang mga luha. Tumingin ito sa mga lalaki. Sabay wika ng, magiging asawa ko talaga siya pag lumaki na ako. Hahanapin ko siya, Ang bata-bata mo pa gusto mo na agad mag-asawa. Hoy, bata, ang pag-aasawa hindi katulad ng pagbili ng candy. Kailangan dyan pinag-iisipan, sabi ng tauhan ni Donald. Mag-aral ka muna. I knew it. Sino ba ang may sabi sa iyo na bibili lang ako ng candy? Galit na tanong ni Mori. Habang nakikipag-away si Mori sa mga dumampot sa kanila sa park ay napansin ni Hexer ang isa pang bata sa likuran ng sasakyan. Matalim ang tingin nito sa kanila ni Mori. Who are you? Matapang na tanong ni Hexer sa bata. Hindi sumagot ang bata at sa halip ay tumingin lang sa malayo. Si Donald Vinso ay tinapik ang balikat ni Hexer na noon ay katabi niya. His name is Jordan. He is my son, sabi ni Donald. Ihahatid na kita kay Miguel at baka patayin niya pa ako kapag nagtagal ka sa akin. Hi, Jordan. My name is Hexer, pakilala ng prinsipe ng Hato Mafia Group. Don't care who you are, galit na sagot ni Jordan. You're bad,
Wika ni Mori. Tinaway ni Donald ang mga bata. Nag-aaway-away na kasi ang mga ito. Ngunit kahit pinagsabihan na ay hindi tumigil si Mori sa paimpal na pagdila nito kay Jordan. Sa paaralan inihatid ni Donald si Hexer at Mori. Inabutan nilang nagkakagulo ang mga cool staff at galit na galit naman si Miguel. Si Catherine na kilala sa pagiging matapang ay umiiyak habang nakaupo sa plant box. Mabilis na bumaba si Hexer sa sasakyan at tumakbo palapit sa kanyang ina. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa kanyang mommy. Si Miguel ay nilapitan naman ni Donald upang kausapin. LM Innocent. I didn't kidnap your son, sabi agad ni Donald habang nakataas ang mga kamay. While passing the park, I saw them lying on the grass. Tiningnan ko sa paligid, walang bodyguards, so I assumed immediately na tumakas ang mabait mong anak. Thank you, pare, sabi ni Miguel sabay abot ng kamay niya upang makipagkamay sa notorious na carnapper na nakatira rin sa Libana. Si Mori ay agad na kinaladkad ng kanyang ama. Itinulak ng lalaki ang anak papasok ng sasakyan at walang palom na umalis sa lugar na iyon. Ang mga magulang ng bata ay kapwa scientist at mainit ang ulo nila kapag naistorbo sila sa mga ginagawa nila. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita ni Hexer si Mori dahil hindi na ito muling nagpakita pa sa paaralan nila. Ang lalim ng inisip mo, binatukan si Hexer ng kaibigan niyang si Cedric. Nasa loob ang dalawa ng isang mamahaling restaurant. Palibhasa anak ng politiko kaya may sarili rin na bodyguard si Cedric. Naaalala ko lang si Mori. Kumusta na kaya siya? Tanong ni Hexer. In love ka ba sa kanya? Tanong din ni Cedric sa kaibigan. Ano ang pinagsasasabi mo riyan? Alam mo namang kaibigan ko lang din iyong tao. Parang ikaw, kapag nawala ka, hahanapin kita, nakangiting sagot ni Hexer. Ngayon ko lang nalaman na mukhang aso lang pala ang tingin mo sa akin, kunwari ay. Nagtatampo na saad ni Cedric sa kaibigan niya. Aso. Oo, di ba ang aso hinahanap ng may-ari kapag nawawala? Damn it. You're comparing yourself to the animal. What a thick doodle. Masayang nagkatawanan ang dalawang magkaibigan. Alam ni Cedric ang lihim ni Hexer at dahil matalik silang magkaibigan kaya ang sikreto ni Hexer ay tila kayamanan na inaalagaan ni Cedric. Ang pagiging mafia prince ni Hexer ay baliwala sa kaibigan niya. Panay ang kwentuhan ng magkaibigan habang kumakain. Hindi nila napapansin ang isang babaeng nakasuot ng tsinelas, mahabang palda at punit-punit na damit. Ang buhok nitong hindi aabot sa balikat ay hindi halos nasusuklay. Madumi kong titingnan ng babae ngunit ang puso niya ay kasing linas ng kristal na tubig. Gusto niyang lapitan si Hexer ngunit hindi niya magawa dahil nag-aalinlangan siya na baka hindi na siya natatandaan ng binata. Mula sa malayo ay ilang beses na niyang sinubukan na makausap ang dating kakilala ngunit ang takot sa puso niya ay kinakain ang buo niyang pagkatao. Pero na, pare, yaya ni Cedric kay Hexer. Mauna ka na, pray. May pupuntahan ako. Tinapik na lang ni Cedric ang balikat ni Hexer. Maaga pa at katatapos pa lang ng kanilang klase sa kursong business management. Pagkatapos uminom ng tubig ni Hexer ay tumayo na rin siya. Dahil napapalibutan ng salamin ang restaurant kaya kitang-kita ng nagmamasid na si Mori ang bawat galaw ni Hexer. Anong ginagawa mo, ha? Matapang na tanong kay Mori ng isa sa mga bodyguards ni Hexer. Lako, pulubi, huwag kang buntot ng buntot sa anak ng pinuno namin. Tipay Nuno. Nagtatakang tanong ng dalaga sabay tabig sa kamay ng bodyguard. Mukhang magaling ka sa self-defense. Spy ka ba? Nanlilisik ang mata ng bodyguard kaya. Nipaurong si Mori. Spy. Huwag ka nang magkunwerel, akmang hahablutin ng isa sa mga bodyguards ni Hexer ang braso ni Mori nang magsalita ang mafia prince sa likuran nito. Ang nahintakutang dalaga ay mabilis na kumari pa ng takbo. Who's that girl? Tanong ni Hexer sa Hatos na kaharap niya. Boss, mukhang spy. Napangiti si Hexer. Baliwala sa kanya ang sinabi ng miyembro ng Hato Mafia Group dahil wala siyang naramdaman na panganib sa babae.
Kahit hindi nakita ni Hexer ang mukha nito ay kampante ang binata na hindi siya kayang saktan ng babae. Inutusan ni Hexer ang kanyang mga kasama na dalhin siya sa park. Ngunit tumutol ang isa, na may mataas na posisyon sa kanilang nakasakasama ni Hexer. Boss, umuwi raw po kayo ng maaga dahil mag-e-ensayo raw po kayo, sabi ng daddy nyo. Ani ng Hatos na palaging nakabuntot kay Hexer. Ang pangalan nito ay Jomar. Isa siya sa pinakamagaling na miyembro ng Hato. Kung ayaw kong sumunod, anong kapalit na parusa? Tanong ni Hexer. Hindi ka kailangan na maparusahan ulit, boss. Sabihin na lang natin na sumama ang pakiramdam mo, sabi ni Jomar. Tuwang-tuwa ang binata. Ang mabait na mafia prince ay nakipag-high five pa sa kanyang mga bodyguards. Sa loob ng sasakyan ay isa-isa ng kinakausap ni Hexer ang mga Hatos na kasama niya para alam nila ang sasabihin kung sakaling magtanong ang daddy niya. Ang sasakyan ng buong grupo ay tumigil sa park sa labas ng Libana. Dahil ika-5 pa lang. Nang hapon kaya nakikita pa ni Hexer ang mga tao sa paligid. Nagbabakasakali ang puso ng binata. Na makita ang batang minsan ay nakasama niya sa lugar na iyon. Habang inilingalinga ang mga mata sa paligid ay seryoso ang mukha ni Hexer. Sa loob. Kasi nang maraming taon na nagpabalik-balik siya roon ay ni minsan hindi niya nakita si Mori. Kahit umaasa ang binata na makita ang dating nakalaro noon ay inihahanda niya na rin ang sarili na posibleng hindi na iyon mangyari pa. Lalo nitong mga huling taon ay nakakaramdam si Hexer ng labis na panghihina. Habang nakatayo si Hexer sa gitna ng damuhan kung saan dati silang humiga ni Mori ay bigla na lang siyang nakarinig ng mga putok ng baril. Ang Mafia Prince ay agad na pinalibutan ng mga bodyguards niya at iginiyay papasok sa sasakyan nila. Why are you so afraid sa putok lang ng baril? Tanong ni Jordan Vinso. Napakayabang nito habang nakatindig na may nakapatong na baril sa balikat niya. Ang mahaba nitong buhok ay nakatali sa likod at panay ang hit-hit nito ng sigarilyo. Ang maitim na labi ni Jordan ay gumuhit ng isang ngisi na nakakainsulto habang nakataas. Ang dalawang makapal na kilay niya. Ang mukha niyang may peklat na mahaba sa kanang bahagi ay namumula dahil sa kalasingan. Boss, pumasok na kayo sa sasakyan, sabi ni Jomar. Boss, bakla, takot ka ba? Tanong ni Jordan kay Hexer. Tinundan ng nakakabinging tawanan ang tanong na iyon. Si Jordan na dati-rati ay tahimik. Nang kapag kasama ni Donald Vinso ay isa ng pinakawalang kaluluwa na nilalang sa Libana. Ang kasamaan nito ay laganap sa buong bansa dahil bukod sa pagiging carnapper ay isa rin itong kidnapper. Tayo na, Jomar. Huwag na nating patulan pa ang isang iyan, matatag na utos ni Hexer. Oy, duwag. Huwag ka munang umalis. Sparring muna tayo para magkalasog-lasog ang mahina mong katawan, insulto ni Jordan kay Hexer. Banal na Mafia Prince iyan, boss, sabad ng isa pang miyembro ng Vinso Mafia Organization. Nakakabingi ulit na tawanan ang maririnig sa buong park. Hindi na lang nagsalita pa si Hexer lalo at mahigpit ang bilin sa kanya ng kanyang daddy. Dapat niyang iwasan si Jordan. Dahil sa walang puso ang lalaking ito. Minsan nang nasabi ni Donald kay Miguel na mukhang nagkamali siya ng ampunan ang lalaki. Matindi ang gulong ginagawa ng Vinso Mafia Organization sa pamumuno ni Jordan. Tanging ang Hato Mafia Group ang hindi nito pinakikialaman dahil sa pagiging magkaibigan nina Donald at Miguel. Subalit madalas na pagtawanan ni Jordan si Hexer dahil sa taglay nitong kahinaan. Pagdating sa Hato compound ay agad pumasok sa kanyang silid ang gwapo, matipuno. Matangkad at matalinong Mafia Prince ngunit nanoka naman ng hina. Wala siyang pakialam kung inaalipuste siya ng ibang tao. Ang tanging gusto lang ng binata ay mamuhay ng normal. Hexer, tumayo ka na riyan at magpalit ng damit. Sabayan mo sa pagsasanay ang mga bagong recruit na Hatos, wika ni Carl. Uncle, masakit ang ulo ko, sagot ni Hexer. Kapag hindi ka tumayo ay dyan kita pag-eensayohin. Tigaw ni Carl. Inihulog ni Carl si Hexer sa kama. Naramdaman ni Hexer ang pag-init ng kanyang katawan. Dahilan para sa isang iglap ay mag-apoy na siya sa lagnat. Nangaligkig si Hexer sa sobrang lamig. At sa isang iglap ay nagkumbelsyon na siya.
Ang tagpong iyon ang nadatnan ni Catherine. Nag-hysterical ang ginang kaya nabulabog ang buong kabahayan. Si Carl na nagulat sa bilis ng mga pangyayari ay napaupo na lang sa kama. Si Miguel na nakatingin lang mula sa labas ng silid ni Hector ay nakahalukip-kip lang at walang kibo. Sa isip niya ay mga katagang, "I'm so disappointed sa iyo, Hector. Akala ko pa naman ay magiging karangalan ka para sa Hato Mafia Group ngunit isa ka lang palang suliranin." Ang ama na dati ay punong-puno ng pagmamahal at pag-asa para sa anak niya ay biglang nawala ng puso kaya kahit nakikita ang paghihirap ng anak ay hindi man lang ito tumulong sa pagbuhat. Mula sa gilid ng mga mata ni Hector, nakita niya ang galit na tingin ng ama kaya kahit naghihina at halos hindi na alam ang nangyayari sa paligid ay gumuhit sa puso ng Mafia Prince. Ang sakit na dulot ng pagkabigo ng kanyang ama. Chapter Siyam. Sa bar ng bahay nila dumiretso si Miguel pagkatapos ng mga nasaksihan niya. Ipinatawag niya ang kanyang best friend na si Froilan. Habang wala pa ang kaibigan ay mabilis na tinungga ni Miguel ang mamahaling alak na regalo sa kanya ng isang kilalang politiko. "I'm so disappointed. Damn it." Ibinalibag ni Miguel ang hawak na baso sa pader. "Calm down, Migs," wika ni Froilan na kapapasok pa lang ng silid. "Your son is not a big disappointment. Kahit mahina siya sa sandata ay magaling siya sa management. 1/6. Ano ang silbi ng utak niya if he can't defend the whole organization? Gusto ko siyang ipadala sa abroad to acquire high standard education and trainings pero sa edad niyang iyan ay para siyang sanggol na inaalagaan ng mommy niya." Galit na sabi ni Miguel. Tinamahan ni Froilan ang kaibigan habang masamang-masama ang loob nito. Sa labas ng tilid kung nasaan ang magkaibigan ay nakatayo si Catherine. Pumunta siya sa silid na iyon para sana humingi ng tulong sa asawa niya ngunit nang marinig niya ang mga tinura nito ay mabigat ang mga paa na humakbang palayo si Catherine. "This is all my fault. Kung sana malakas ang katawan ko during my pregnancy baka kakaling malakas din ang pangangatawan ngayon ng aking anak," sabi ni Catherine sa sarili niya. Si Hector na nakahiga na sa kanyang kama ay tinitingnan ng doktor. Walang makita ang mga doktor na dahilan ng pagkakasakit ng binata. Habang tumatagal din siya sa pagtulog ay bumababa rin unti-unti ang kanyang temperatura. "I can't believe what is happening here," sabi ng doktor. "His body is getting better without medication." "Baka may kumukulam sa kanya," sabi ng yaya ni Hector. "Hindi totoo ang kulam," sabi ng doktor. "I recommend na ipacheck natin sa specialist ang buo niyang katawan." "Lang beses ko bang gagawin iyan, Doc, para sa anak ko? Nakakasawa na ang check-up na iyan," reklamo ni Catherine. Nagising si Hector sa ingay sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Una niyang nakita ang kanyang ina na nagagalit niya. "Mommy," tawag ni Hector sa kanyang ina. "Salamat naman at gising ka na. How are you feeling?" tanong ni Catherine sa anak. "Okay na po siya, ma'am," sabad ng doktor. "Yes. I am okay, Mommy," sabi ni Hector. Gustong sabihin ni Hector na okay na siya physically pero hindi emotionally nasasaktan siya sa isipin na matindi na ang galit sa kanya ng sariling ama. Nagpatuloy ang mga araw na kahit anong sikap ni Hector na matutong humawak ng baril ay hindi niya magawa. Nanginginig ang buong katawan ng binata sa tuwing hahawak siya nito. Kaya madalas ay gabi na siya umuwi galing sa paaralan para makaiwas na rin sa pangungulit ng Uncle Carl niya. Isang Sabado, walang klase ngunit maagang gumising si Hector. Buo ang loob ng binata na mag-exercise para lumakas ang katawan niya. 5:00 pa lang ng umaga at gusto niyang mag-jogging sa labas ng Hato compound. Sa Buntad Street kung saan makikita ang compound ng Hatos ay magaan na nagdiya jogging si Hector. Dahil maaga pa kaya kakaunti pa lang ang gising sa mga tao. Ang mga nakakakita sa binata ay nagtataka dahil sa kakaibang liksi nito. Bakit ang bilis niyang tumakbo? Ano ang nagyayari sa Mafia Prince natin? Nagugulumihan ang tanong ng isang Hatos na nagkakape sa labas ng bahay nila. "Hindi ko alam. Ngayon ko lang siya nakitang nag-ensayo kasi sakitin daw siya," sabi ng mga
Nasa loob ng compound, sagot ng isa ring Hatos. Hindi siya mukhang may sakit. Grabe ang liksi niya at nakakatakot siyang makalaban sa lagay na iyan. Daig niya pang kumilos ang magagaling na pinuno ng grupo natin, sabad ng isa. Baka pinalalabas lang sa taas na mahina siya pero ang totoo ay magaling siya, sabi. Naman ng isa pa. Naging mainit na usapin ang nakita ng mga Hatos na liksi ni Hexer. Maging ang napagmasdan nilang kakaibang lakas ng binata ay naging palaisipan sa marami. Sa muling pagdaan ni Hexer sa lugar na iyon ay naglakas loob ang mga Hatos na alukan na magkapeang kanilang prinsipe. Tumigil naman ang binata upang makisalamuha sa kanila. Hindi. Kababakasan ng tapang ang anak ni Miguel Rendan. Boss, ang aga niyo pong tumakbo sa buong Bantad Street. Hindi po ba kayo napapagod? Tabilis niyong kumilos. Lakas loob na tanong ng isa. Hindi naman po ako tumatakbo. Jogging lang po ang ginagawa ko kaya hindi. Nakakapagod kahit makailang balik ako, sagot ni Hexer. Nagkatinginan ng mga tao ngunit walang nagsalita. Kahit kilala na mabait ang anak ng kanilang pinuno ay takot din ang mga ito na mag-usisa pa. 3/6. Pagkatapos magkape ay agad na bumalik ng Hato compound si Hexer. Pumasok siya agad. Sa kanyang silid. Ramdam na naman ng binata ang pag-init ng kanyang katawan. Umaapoy na. Naman sa lagnat ang gwapong prinsipe kaya naman mas pinili niya ang matulog buong maghapon. Sa Bantad Street ay kumalat na ang balita tungkol sa nakita nilang kakaibang pag-jogging ni Hexer. Nakarating iyon kina Miguel at Catherine kaya kinausap nila ang mga Hatos na nakatira roon. Nasa silid niya si Hexer at inaapoy ng lagnat kaya imposible na mag-jogging siya ng 5:00 ng umaga, sabi ni Catherine sa asawa niya. Totoo po, Ma'am Catherine. Nakita po namin si Boss Hexer kaninang umaga, pilit na sabi ng isang Hatos. Kung nakita niyo ang anak ko, paano niyong nasabi na maliksi ito at kakaiba? Naguguluhan na tanong ni Miguel. Jogging lang daw po ang ginagawa niya pero sobrang bilis niya po. Segundo lang siyang dumaan dito. Noong simula ay medyo mabagal pa pero habang tumatagal ay kakaiba na ang bilis niya, paliwanag ng isa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Magkaiba ang tumatakbo sa mga isip nila. At para protektahan ng Mafia Prince kaya minabuti ni Miguel na bigyan ng kautusan ang lahat na wala nang magsasalita tungkol sa nakita nila. Pagdating ng bahay ay agad na pumunta si Miguel sa bar. Nilunod niyang muli ang kanyang sarili sa alak. Nang malasing ay doon na rin siya nakatulog. Hapon na nang magising siya. Paglabas ni Miguel ay nakita niya ang anak na masayang nakikipagkwentuhan sa mga miyembro ng Hatos. Batid ni Miguel na walang duda na nakuha ng anak niya ang tiwala ng mga miyembro ng grupo nila ngunit paano pamumunuan ng kanyang anak ang buong grupo kung mahina ang katawan nito. Tiningnan lang ni Miguel ang anak na noon ay nasasaktan. Malaki na ang pinagbago ng ama ni Hexer. Hindi na ito kasing lamang katulad noong bata pa ang binata. Madalas ay lasing ito at galit sa mga Hatos. Pulo ang hanap palagi ng amang dati ay makatao at kahit mafia boss ay may puso sa kanyang nasasakupan. Pumasok si Hexer sa kanyang silid. Gusto niyang pasayahin ang ama ngunit hindi kaya ng katawan niya. Basta usapang training ay agad siyang nagkakasakit sa hindi malaman na dahilan. Hindi niya masabi sa mga doktor na kapag nagsisimula na siyang mag-training ay umiinit ang katawan niya kaya lahat ay nagtatanong sa totoong alagayan ng Hato Mafia Prince. Biglang kumalabog ang pintuan ng silid ni Hexer. Pumasok ang galit na si Miguel at saka tinakal ang anak na noon ay nakahiga habang nakatitig sa kanyang balat sa kanang braso. Tinong demonyo ka na sumapi sa anak ko? Galit na tanong ni Miguel kay Hexer. Dida Didi. Tanging nasambit ng nahintakutan na binata. Tilid. Tinanggal ni Miguel ang kamay niya sa leeg ni Hexer. Hinawakan niya ang payat na braso ng anak at saka hinayla ito pababa ng kama. Isinalya niya si Hexer sa sementong dingding ng alam kong hindi na anak ko ang nabubuhay sa katawan mo. Sino ka? Sino ka? Sunod-sunod na tanong ni Miguel kay Hexer. Hindi ko po kayo maintindihan, kinakabahan na sagot ni Hexer. Tinukot ni Miguel ang baril niya at saka itinutok iyon sa kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay niya ngunit nanlilisik ang kanyang mga mata. Patay na ang anak ko.
Patay na ang anak ko. Demonyo ka. Demonyo ka. Paulit-ulit na. Tigaw ni Miguel. Dahil sa ingay ay napatakbo si Catherine sa silid ng kanyang anak. Napatda ang ginang nang. Makita niya si Hector na nakasiksik pader habang tinututukan ng baril ng kanyang ama. Si Carl na nasa bahay ng mag-anak ay napasugod din sa silid ni Hector. Agad niyang tinapik. Ang balikat ni Catherine na noon ay nakatulala lang. Carl. Kuya, what are you doing? Are you insane? Baka mapatay mo ang anak mo niyan, wika ni. Mabilis na tumayo si Hector at tumakbo sa likod ni Carl. Nanginginig ang mga kamay ng binata habang nakahawak sa damit ng kanyang uncle. He's not my son. Tigaw ni Miguel sabay tutok ng baril sa kapatid niya. What the freak, kuya? Masyado ka nang kinain ng kagustuhan mong maging magaling ang anak mo. Tanggapin mo siya kung ano at sino siya. Hindi ko siya anak. So, ano? Anak ba siya ni Batman, ni Spider-Man o ni Thor? Pabalang na sagot ni Carl sa kuya niya. Kinalabot ni Miguel ang gatilyo ng baril at tumama ang bala nito sa dingding ng silid ni Hector. Pagkatapos noon ay lumabas na ang galit na mafia boss. Ano ang ginawa mong kasalanan? Tanong ni Carl sa pamangkin niya. Wala, uncle. Pumasok siya rito at sinakal na lang ako bigla, sagot ni Hector. Ate, bago pa mapatay ni kuya si Hector, ay alis mo muna siya rito, suhestyon ni Carl. Agad panmayag si Catherine sa sinabi ng bayaw niya. Noong araw din na iyon ay nilisan ni Hector ang Hato compound. Uuwi muna siya sa bahay ng mga magulang ni Catherine na matatagpuan sa labas ng syudad ng Libana. Bago makalagpas ng St. Juan Street ay biglang pumutok ang gulong ng sinasakyan ni na Hector. Ang 10 bodyguards ng binata ay agad na naghanda sa parating na panganib. Si Hector ay binigyan ni Jomar ng baril para magamit kung sakaling kinakailangan. Your job is to protect me. Hindi ko kailangan ng baril, tanggi ng binata lalo at nakadama. Siya ng pag-init na naman ng katawan. For protection mo lang iyan, boss. Lahat ng sasakyan kasi natin ay pumutok ang gulong. Tagot ng Hatos na kasama niya. Call my mom and ask her for a backup, utos ni Hector. Napahawak siya sa kanyang ulo. Dahil sa sakit na nararamdaman niya. Bago pa matawagan ng Hatos na inutusan ni Hector si Catherine ay sumulpat sa harapan nila ang isang grupo ng mga kalalakihan. Agad nilang tinutukan ng mga baril ang grupo ni na Hector at pilit nilang pinabababa ng sasakyan ng grupo ng binata. Kinabahan si Hector. Hindi niya alam ang gagawin lalo at nahihilo na naman siya dahil sa sobrang init. Hindi mapakali ang binata habang ang mga kasama niya ay nakahanda ng umatake. Mula sa kung saan ay sumulpat ang isang babaeng gaskasan at pinasabugan ng hindi mabatid na uri ng pampasabog ang mga hamarang sa kanila. Ang babae ay mabilis din na nawala ng mabatid niyang ligtas na ang mga nasa loob ng sasakyan. Tananlalabong mga mata ni Hector ay hindi nakaligtas ang itsura ng babaeng tumulong sa kanila. M. Morie. Sabi ng binata sa nanghihinang tinig. Chapter 10. Tabahay na ng lolo at lola ni Hector nagising ang binata. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay agad niyang hinahanap si Mori. Ngunit ang kaibigan niyang si Cedric ay nasa Slidnilla. Pray, you're 1 block away from our house. I'm glad you're finally here at wala ka na sa mundo ng mga gangsters, sabi ni Cedric. Gangsters? Puro kakalokohan. Ay so Mori? Pray? Nahihilo pa na sabi ni Hector. You're hallucinating. Patay na ang buong pamilya ni Mori, wika ni Cedric. What? Hector, pare, dahil sa obsession mo kay Mori Hernandez kaya nag-imbestiga ako tungkol taka niya. I told dad na need ko malaman ang whereabouts ng babaeng iyon pero hindi ko tinabi na dahil sa iyo. Natuklasan ng mga tauhan ni dad na matagal nang patay ang buong pamilya nila. Mabilis na tumayo si Hector. Hinanap niya si Jomar na noon ay nasa harapan ng bahay at naninigarilyo. Boss, okay na po ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Jomar. Itinapon niya ang sigarilyo sa damuhan na tinutungtungan niya sabay apak nito sa sigarilyo para mamatay ang Cindy. Nakita mo ba ang babaeng tumulong sa atin kanina? Layong nagtapon ng pampasabog sa
Mga hamarang sa atin, nakita mo ba? Tanong ni Hexer. Hindi, boss. Nagulat ako na may tumulong sa atin kanina pero hindi ko talaga siya nakita. Sagot ni Jomar. Pinatawag ni Hexer ang siyam pang mga bodyguards niya at lahat sila ay nagsasabi na hindi nga daw nila nakita ang taong tumulong sa kanila. Punot ang noo na hinarap ni Hexer si Cedric. Pare, let's get inside, yaya ni Cedric sa kaibigan niya. Sumunod si Hexer kay Cedric. Hindi na siya nagsalita ngunit sa puso ng binata ay sigurado. Siya na si Mori nga ang nakita niya. Bakit mo pala alam na pupunta ako rito? Tanong ni Hexer kay Cedric. Pray, okay ka lang ba talaga? You invited me here. Mahigpit pa ang bilin mo na dapat. Pagdating mo rito ay nandito na rin ako, tumatawa na sagot ni Cedric. Napapailing si Hexer habang napapangiti. Oo nga naman pala, inimbitahan niya ang kaibigan at muntik niyang makalimutan iyon. Sa bahay ng mga lolo at lola ni Hexer ay parang normal ang buhay niya. Kahit palaging may nakabuntot sa kanya ng mga bodyguards ay pinakiusapan niya ang mga ito na dumistansya. Kaya kahit paano ay nararamdaman ng binata na normal siya. Ang mga babae sa kanilang paaralan ay panay ang papansin sa batang mafia prince. Ang gwapong mukha ni Hexer ay siyang wallpapers ng cellphone ng mga kababaihan. Kinikilig sila kapag napapansin ng mafia prince ngunit walang nakakaalam sa kanila ng tunay na katauhan ng binata. Isang araw, pagkatapos ng unang subject nila ay naisipan ni Hexer at Cedric na lumabas ng school at kumain sa fast food na katabi ng school. Kahit sikat sa buong campus dahil sa taglay niyang kagwapuhan ay hindi pa rin sanay si Hexer na pinapansin siya ng karamihan kaya mas gusto niyang sa labas na lang kumain para makaiwas siya sa mga babae na panay ang tulyap sa kanya tuwing nasa kantin siya. Palabas pa lang ang magkaibigan sa gate ng school ng isang malakas na suntok ang ibinigay kay Hexer ng mga bully niyang kamag-aral. Damyugo ang ilong at nguso ng binata. Tilampa, walang bodyguards ngayon. Tigaw ng isa sa mga estudyante. Bugbugin natin para makita natin ang lakas niya. Malakas na sabi rin ng isa. Tama. Napakayabang niyan, eh. Palagi na lang may bodyguards, susog naman ng isa pa. Tigilan niyo ang kaibigan ko. Tigaw ni Cedric. Sa halip na makinig ay nagtawan lang ang buong grupo. Nagsimula silang paikutan ang magkaibigan. Itinulak ng isang lalaki si Cedric ngunit gumanti ito hanggang sa nagpambuno na ang dalawa. Si Hexer ay napasandal na lang sa gate ng paaralan nang itulak siya ng pinakapinuno ng mga bully. Hindi lumaban ang binata at sa halip ay nakiusap sa mga kamag-aral na tigilan siya dahil ayaw niya raw ng gulo. Ang duwag talaga ni Rendan. Napakawalang kwenta niyang nilalang. Insulto ng isang lalaki kay Hexer. Hindi sa wala akong kwenta. Ayaw ko ng gulo at gusto ko ng tahimik na buhay, pakiusap. Ng Mafia Prince. Ayaw daw ng gulo pero feeling entitled. Tinundan ng malakas na tawanan ng grupo ang tinabi ng isa pang bully. Tinudyo si Hexer na lumaban ngunit hindi ginawa ng binata. Tinakal siya ng pinuno ng grupo ngunit yumuko lang ang binata habang pilit niyang inaalis ang mga kamay ng kamag-aral sa leeg niya. Tinampal, tinadyakan at nagsimula na ang grupo na suntukin ang binata. Naramdaman ni Hexer na umiinit na naman ang katawan niya kaya napasigaw na lamang siya sa sakit. Dahil wala man lang kaalam-alam sa self-defense kaya ang Mafia Prince ay walang nagawa kundi tanggapin ang lahat ng pagmamalupit sa kanya ng mga estudyante. Ang guards ay panayang saway ngunit hindi man lang siya pinakinggan ng mga pasaway na mag-aaral. Si Mori na noon ay nakabantay lang sa gate upang abangan si Hexer ay nakita ang mga kaganapan. Nakita niya ang isang bote na puno ng ihi. Nakapatong ito sa semento at nakasandal lang sa pader ng paaralan. Kinuha ng gaskosan na dalaga ang bote at lumapit sa grupo ng mga bully. Walang pag-aalinlangan na ibunuhos ng dalaga ang laman ng bote sa mga nananakit kay Hexer. Inampis niya pa ng bote sa ulo ang pinuno ng mga bully. Pagkatapos, noon ay mabilis na kumari pa ang dalaga palayo sa gate ng paaralan. Ano iyon? Uche naman, oh. Ang baho. Reaksyon ng isa sa mga pasimuno ng gulo. Damn it.
Hihiyang isinuboy sa tinang baliw na pulubi, galit na sabi ng isa pa. Tulungan niyo ako, sabi ng pinakapinuno. Nahihilo ako at dumudugo ang ulo ko. Magsasalita pa sana ang lalaki ngunit nabuwal na siya. Ang duguan na si Cedric ay napangiti. Nakita kasi niya ang ginawa ng pulubi at natuwa siya sa naisip nitong paraan para tulungan sila. Dumating ang mga bodyguards ni na Hexer at Cedric. Magtatakbuhan pa sana ang mga nakaaway ng magkaibigan ngunit mabilis na pinadapa ang mga ito ng mga tauhan na nagbabantay sa dalawang binata. Si Hexer na noon ay duguan din ay agad na pinalibutan ng mga bodyguards niya. Binuhat nila ang Mafia Prince dahil nag-aapoy na naman ito sa lagnat at wala ng malay. Sa hospital na nagising si Hexer Blanco ang binata sa mga nangyari sa labas ng paaralan. Sa tabi ng kama na hinihiga ni Hexer ay nakatayo ang galit na sa Miguel. Mahal, what if dalan natin sa Amerika si Hexer? Baka doon ay magkaroon ng lunas ang sakit niya. Sabi ni Catherine. Mommy, wala akong sakit. Malakas ang katawan ko kung walang gulo o away akong kinasasangkutan. Okay ang katawan ko kung walang training o hindi ako hahawak ng sandata. Sabad ni Hexer. Daring mo ba ang sabi ng anak mo? Katamarin at kartihan lang iyang nararamdaman niya. Isa pa, hindi ko iyan anak kaya ayaw kong gumastos pa sa kanya. Maghahanap ako ng pwedeng magmana sa posisyon ko o kaya bigyan mo ako ng isa pang anak. Nasaktan si Hexer sa tinura ng ama ngunit hindi siya kumibo. Nagkunwaring bingiang pinata para hindi niya marinig ang pag-aaway ng mga magulang niya. Nang gabing iyon, nanatili sa hospital si Hexer habang si Cedric ay umuwi na. Tahimik ang buong silid ng binata. Hinanap niya ang kanyang ina ngunit wala na ito sa hospital dahil sa utos ni Miguel. Tanging mga bodyguards lamang ang nasa paligid. Sa kalaliman ng gabi ay nanatiling nakahiga ang binata ngunit hindi siya tulog dahil sa liwanag na galing sa labas ay nasa iPad ni Hexer ang balat na letrang F sa pulsuhan niya. Bakit kaya ako may ganito? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bulong ni Hexer. Natigil sa pagmumuni-muni ang binata nang biglang bumukas ang pintuan ng silid niya. Nagkunwaring tulog si Hexer sa pag-aakala na bumalik ng hospital ang mga magulang niya. Naramdaman niya ang paglundo ng kama at ang paghaplos ng isang malambot na kamay sa kanyang mukha. Bakit ang hina mo? Dapat hindi ka pumapayag na apihin ka ng iba lalo at isa kang mafia Prince. Halos hindi makahinga si Hexer sa ganda ng tinig na narinig niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang magandang mukha ng isang pulubi. Mori. Gulat na tanong ng binata sa dalaga. Tumayo ang babae at mabilis na lumabas ng silid. Hiniklas ni Hexer ang swero na nakakabit sa braso niya at kahit nahihilo pa ay pilit niyang hinabol ang dalaga. Ang mga bantay niya ay tulog lahat at walang kaalam-alam sa paglabas niya ng silid. Maliksing tumalon si Mori sa mga apakan ng hagdanan. Ang nanghihina na si Hexer ay hindi makahabol hanggang sa tuluyang nawala si Mori sa pasilyo ng ikalawang palapag ng hospital. Sir, ang braso nyo. Gulat na sabi ng isang babae. Noon lang napansin ni Hexer ang dugo na patuloy na umaagos sa braso na pinagtanggalan niya ng swero. Pamatak na rin ang dugo niya sa pasilyo ng hospital. Nilapitan si Hexer ng nurse na napadaan at ibinalik siya sa silid na inuukupan niya. Ang mga bodyguards niyang tulog kanina ay gising na at tinulungan ang nurse na buhatin ang mahinang Mafia Prince. Bakit niya ako iniiwasan? Naguguluhan ako. Wika ng binata bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Samantala, si Mori ay bumalik sa barong-barong na ginawa niya sa gilid ng daan. Habol niya ang kanyang hininga dahil sa sobrang pagod. Alam ni Mori ang mga nangyayari kay Hexer. At maging ang totoo nitong katauhan. Sa kabila ng malaking pagbabago sa kanyang buhay ay hindi pa rin nakakalimot ang dalaga sa pangako niya sa binata noong mga bata pa sila. Ang palaban na dalaga ay mas gustong manatili na pulubi para maitago ang sarili niya kay Jordan Vinso. Tiyak rin niya na kapag nilapitan niya si Hexer ay malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan. Kawawa naman ang kaibigan ko. Masyado siyang sakitin at mahina. Gusto ko siyang
Tulungan pero paano? Tanong ng dalaga sa isip niya habang nilalaro ng kanyang mga paang. Mga bato sa malubak na kalsadang ginagawa. Bihis pulubi man ay kumpleto ang mga gamit ng dalaga sa loob ng barong-barong na tinitirahan niya. Hindi niya kailangan mamaalamos dahil kahit hindi siya ubod ng yaman ay may tapat siyang pera. Hindi nga lang makapag-aral ang dalaga dahil sa pagtatagpo niya sa Vinso Mafia Organization. Sa puso niya ay kinasusuklaman niya si Jordan Vinso. Habang nakatambay sa labas ng kanyang bahay ay may tumigil na isang sasakyan. Mula roon ay may isang mabait na babae ang nag-abot kay Mori ng isang supot ng pagkain. Nagpasalamat ang dalaga at saka tahimik na pumasok sa bahay niya. Inilapat ng dalaga ang kanyang pagod na katawan sa isang maliit na papag na ipinagawa niya. Nagngingit-ngit ang kanyang loob habang nakatitig siya sa butas na bubong ng barong-barong na matatagpuan malapit sa hospital. I hate you, Jordan. LM praying na maaga kang mamatay dahil sa pagiging walang puso. Bulong ng dalaga. Ayaw balikan ng isip ng dalaga ang ginawa ni Jordan sa kanya at sa buong pamilya niya. Ang nakakasakal na pag-ibig ng binata para kay Mori ay kamatayan ang katumbas para sa dalaga at sa mga taong mahal din niya. Nakatulog siya na dala-dala ang galit para sa isang taong tinira ang kinabukasan niya. Nang magising kinabukasan si Mori ay napangiti siya nang sa pagmulat ng kanyang mga mata ay masayang mukha ni Cedric ang nakita niya.